Puso, kasagsagan ng rush hour kaninang umaga, nagkaaberyan na naman sa MRT. Ang problemang itinuturo ay problema daw sa preno. Pinagpapaliwanag na ngayon yung kumpanyang tinatawag na maintenance provider ng MRT tungkol dyan. Nakatutok si Micaela Papa. Doble kalbaryo ang inabot ng mga pasahero ng MRT3 kaninang umaga. Matapos kasi ang halos isang oras na pagpila sa MRT North Avenue Station, inanunsyo alas 6:30 ng umaga na walang babiyahing tren mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard at pabalik. Tumirik kasi ang isang tren sa pagitan ng Kamuning at Cubao stations. Kaya ang mga pasahero nagkumahog sa pagsakay sa bus. Sa dami ng mga tao, nasakop na nila ang mahigit isang lane ng EDSA. Lilit na talaga kasi walang biyahe. Akala nga namin magbabago na MRT and I'm willing to pay how much kung ano yung fare nila. Kaso wala pa rin nangyari Nagdulot tuloy yan ng bahagyang pagsikip ng daloy ng trapiko. Ginawang half-line na lang ang operasyon mula Shaw Boulevard hanggang Taft Avenue at pabalik. Naibalik ang normal na operasyon ng alas 8:11 ng umaga. Paliwanag ng pamunuan ng MRT3, nasira at natanggal daw ang nut na nagkukonekta sa electromagnetic track brake sa tren. Kaya ang track brake bumagsak at kumalso sa riles. Ayon sa MRT3, naiwasan daw sana ang insidente kung ginawa ng maintenance provider nito na Global APT ang kanilang trabaho. I'm concerned kasi this should have been observed with a systematic inspection of the train. That should, which I expect the maintenance provider to be doing. Trabaho nila yun Gayunman, ipapasuri na rin daw ng pamunuan ng MRT3 ang track brakes ng bawat tren. Pinagpapaliwanag na rin nila ang Global APT kung bakit di nito nakita ang problema sa track brake sa regular na inspeksyon ng train system. Ang problema, ayon sa MRT3, dahil nga buwanan ang kontrata ng maintenance provider, nag-aalangan itong bumili ng spare parts. Sa ngayon, nasa 14 hanggang 16 na tren lang ang tumatakbo. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras.